medyo hindi na tayo kinakonsent. Ito na, ganda. Nakatakot ko siya talaga. Tigilan mo ako dyan kasi ayaw mo siya dito nakakatakot. Pero wala siya shoot siya doon. Hindi siya nag-shoot din sa underground. Yes. Showot. Oh. Yan. Para makita niyo kung gano'n nakakatakot yung house tour. Yes, sa YouTube channel. Sa YouTube channel ng Regal Entertainment. Saka nakaka-close to siya. Hotel ba nag-tour? Yung underground. Sino ba kami mga pambagan, di ba? O si Rose Garcia, the last question. Miss Rose. Yeah, hello, Pepe. Tawag dito. Pwede mo magkwento lang briefly about, yung konting personal about you na hindi pa namin masyado alam. Like with your wife, kaya na kayo katagal married, ilan yung anak nyo, and napaka-smooth sailing ba ng marriage life, or may mga time din na medyo nangaling-galing, alam niyo mga gano'n. Sige. I'll share my side while still trying to protect her privacy kasi she's a very private person. Pero my wife, si Sam, I consider her my wife pero hindi pa po kami kasal because of practical reasons. Supposed to be nung start ng pandemic, gusto sana namin. But when we were planning it, na-realize namin, ayaw namin pumili sa mga kaibigan. Gusto namin lahat sila nandun. So medyo malaking wedding ang tinutukoy namin. We had to decide kung uunahin ba namin yung bahay or wedding. Because she's pregnant during that time, we decided to start with a house, our dream home. Eh nagkataon po, interior designer siya. So she's very familiar with the costing, with the timeline. Kaya pinagkatiwalaan po siya and we finally decided together na unahin yung bahay. Pagkatayo na yung bahay, that's when we will start planning again for our wedding. Pagdating sa pagiging smooth sailing, no, it was not. Kasi magkaibigan po kami before. Nag-start kami na magkaibigan, magkabarkada. Kaibigan ko rin po yung ex niya. Tapos, we reconnected during 2019 bago mag-pandemic. So, nag-reconnect kami after not seeing each other for a couple of years. We were both healing from past relationships. Tapos mabilis po kami naging kami, I guess. And then, of course, iba yung dynamics pag magkabarkada, at pag naging kayo na, hindi kami nag-cast yung mga iba namin pag-uugali, took us some time para mag-reach ng mga compromises. Pero right now, na meron po kaming dalawang chikiting, I can say, for the past few weeks or months, mas smooth sailing ang aming relationship. So I guess it was necessary na pagdaanan namin yung mga challenges, hindi kang iwalayan, hindi pagkakasunduan, para marating namin doon yung So, as Lord, siyempre sa rewind, and then dito gusto mo kakatakutan ka ba, or matatawa sa'yo, ay ko alam anong mas lalama dun sa dalawang yun, o ano mas gusto mo. Pero, tingin mo ba yung character mo as Lord, madadala mo dito sa Bantay Bahay, in a sense na yung mga naging instant admirers mo or instant fans mo sa movie, you'll get to watch it and you'll get to like it. Actually, no, just to let you know, nauna po itong Bantay Bahay. This was shot, kalalitaan ng pandemic. Tapos yung rewind last year lang. Mahirap po sabihin eh, kasi hindi mo masabi talaga yung kumaning kapagatin ng mga tao. Pero grateful po ako na sa lahat naman po ng ginawa kong pelikula. So far, karamihan naman po ay pinangkilig dahil most especially because of the beautiful story. Tiwala po ako na yung nagawa namin ay magandang kwento. Premise pa lang. So, tiwala po ako na meron tayong makapaligayan. Talagang nagawa mo, saan ka pinaka-most proud of so far? Hirap po hihitin. Lahat po kasi, may special place sa puso ko eh. Pero siguro yung mga top sa utak ko po sa Bantay Bahay,
yung mga nakatrabaho ko po yung mga kaibigan ko nung bata pa lang ako. Like for example, ang pangalan kong Hold Up. Yung director po kasi noon ay kaibigan ko since high school. Since high school, gumagawa na po kami ng mga videos. So may special place sa puso ko na yung ginagawa naming kalokohan, ngayon finally, tinatangkilik na ng maraming tao. Marami kaming napaligaya sa pelikula. May last ko na. Sino pinaka-idol mo? Dolphy. Si Dolphy, si ano ba, international or sa foreign? Dito po sa bansa natin si Sir Dolphy, King of Comedy. Sa ibang bansa, po dami. Pero isa na po si Chicken. May last. Parang sa ngayon, sa ngayon, parang ang tinitingnan, ikaw at sa Ate Empo, in a way, yung parang, hindi ko alam kung tamang term yung magka-contemporary mo, or parang kayo yung pinagkatapat, or parang same level, parang gano'n. How do you see it? Nakakatawa kasi magkaibigan ko kami. So minsan pag tinatanong ako ng mga tao, ba yung si ano? Ang sagot ko si Empoy. Meron na rin po akong isang nakatrabaho sa I Am Not Big Bird. Sinabihan ako, bro, galing mo sa ano? Sa kita-kita. Hindi ako yung pre, si Empoy yun, pero salamat. I guess it's the genres that we often do. Tapos bigote siguro. Nakakatawa. Saka yung na-break nyo kasi yung Yeah. leading man, Yes. pagiging lead actor. Yes. So, ikaw get offended pagka napagkakaroon ng tempo. Hindi. Hindi. Nakakatawa siya. Thank you, Nate. Salamat And po. congrats and good luck. Thank you, sir. Thank you, Ate Rose. Our next question will come from Jojo Panalita. Hi, Ben. Jojo. Totoo bang you resisted reaching this point? Or maybe the right words to use, or you hesitated becoming a bigger celebrity? Is that true? And if so, for what reasons? Right now, no. I did not resist. Wala akong resistance na kung ano man ang maging side effect ng pagiging actor, sumikat man o hindi. I'm okay with it. Siguro nung simula po, nung 2017, kasi medyo bago pa lang ako sa showbiz. Pagpasok ko kasi sa show business, dire-diretso na, medyo nabigla ko yung katawan ng utak ko. And I needed to take a break. Kasi na-burnout po ako, which led to depression. So I needed time to heal. Kasi sabi nga po ng doktor ko, pag pinagod mo yung katawan mo, next na yung utak. Kasi pati siya ng katawan mo. So, I guess I needed to experience that also to learn, to set boundaries, and prioritize my health. And then after that, nung nahanap ko na yung sweet spot kung saan I enjoy being a performer, but I also enjoy taking care of myself. There's no resistance or hesitation anymore. Again, ipapursue na to the highest level na pwede. Yes, kasi tinanggap ko na po and I embraced fully that this is my role, this lifetime. This is my purpose. Tapos dahil last question ko, dahil galing ka sa theater, nung simula ba, nahirapan ka mag-adjust in the sense na iba ang iba ang professionalism ng theater sa movie actors? Yes, I was overwhelmed at first kasi iba yung schedule. Sa theater kasi may kung 2 to 9 p.m., 2 to 9 p.m. talaga. Sa TV, lalo na nung pre-pandemic, walang ganun eh. Kumbaga hanggang matapos yung kailangan ko na eksena, nandun ka sa set. So yun yung pinaka-overwhelming for me. Kuyatan, sabi nga ni Direk. Kaya gusto ko yung sistema ni Direk kasi akala ko dati, pag TV at film, walang sinusunod na oras basta kailangan tapusin yung certain number of scenes, 12 sequences a day. Pero kay Direk Joey, pag sinabi niyang 10 to 10 p.m., 10 to 10 p.m. talaga. But I mean yung professionalism, yung mga co-actors. Iba kasi ang timpla ng TV actor at iba rin yung timpla ng
theater actor, may pros and cons. Like for example, ang mga TV actor, sanay sa bigla ang change. Mabilis mag-adapt sa ganon kasi yun yung nakasanayan. Sa theater, hindi. May mga theater actors na who can get overwhelmed with that. For example, may isang theater actor kinuha sa isang TV series. Memorize at gamay na yung lines niya. Tapos bigyan mo na, ay sorry, may revise po. Ang theater actor can get overwhelmed with that. Pero ang TV actor, mabilis mag-adjust. Yun nga lang, iba din naman yung, may pros din naman yung I mean, kung yun yung pro ng pagiging TV actor, mabilis mag-adapt. Iba din naman yung pro ng disiplina ng theater actor. Pag binigyan mo ng linya, sasabihin niya bawat word with intention and sincerity. So may iba talaga, magkaiba siya. Kaya medyo, it took me some time to adjust. Lalo na yung, may term kasi sa TV na sapaw, yung kailangan aware ka na, kunwari kay eksena kita, may camera ka dito, so kailangan kong umanggulo. At first, nahirapan ako. At si Direk Cathy Garcia Molina, isa sa mga unang mentors ko para matutunan ko yung ganun. Yes. Salamat. Thank you, brother. Thank you, Habs. Maybe we're down to the last two questions so that pwede niyong ma-interview si Pepe after the Q&A. So, sino yung first of the last two? Ikaw na lang last question, Bixby, lang mo na. Ay, Pepe. Gusto ko tanongin kasi recently sa social media, ang